talaga na mag-usap kayo pareho. Listen. At makinig. Kasi, diba, minsan, nakikinig tayo para mag-react. Pero yes. mainam na makinig tayo para umintindi. Diba? Oo, ang ganda. Diba? Listen, kaagapay. Siyempre, hindi naman habang nagsasalita. Friday late. Yung ganon, oo. At saka kahit sa no din, di ba, na habang nag-uusap kayo, habang may sinasabi pa yung isang tao, yung kabilang panic, tapos yung kabilang panic, ready na. Ready na siya para i-counter attack yung ano mo. Patapusin muna yung kabilang panic. So, yun, kaagapay number 6, listen. And number 7, dahil nga nag-listen ka, show that you are listening. Siyempre, papakita mo rin dun sa kausap mo na ikaw ay nakikinig. And minsan hindi ka naman talaga mag-a-agree dun sa sasabihin. Siyempre, magkaiba naman talaga kayo minsan. Pero maganda, kaagapay, na sasabihin natin dun sa kausap natin na, nakinig na pakinggan ko yung iyong side, and masaya ako na dinidiscuss natin tong problema ng magkasama. So, nag-a-agree to disagree kayo. Oo, yung ganda. Agree to disagree. Na hindi naman talaga tayo nag-a-agree sa sinasabi ng isa't isa, pero irerespeto ko yan. Para maayos yung conflict. Oo, ang galing. In the ang train, ganda. na naramdaman nung kausap mo na napakinggan yung side ko kahit na hindi tayo parehas ng opinion, kahit hindi tayo parehas ng nararamdaman, at least napakinggan. Yes. Dahil sa Heartline, Pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Yes. So, yun yung ating 7 na show that you are listening. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras po natin sa buong kapuluan. Alas 5:07 na. Balitang Bayan, alas 5. Balitang Bayan, alas 5. Narito na ang kalipunan ng mga balitang nakalap ng pinakamalaking newsroom sa buong bansa. Balitang Bayan, alas 5. Mga balitang maiinit, naglalagablab at pinag-uusapan sa buong araw. Balitang Bayan, alas 5. Malinaw na talakayan, malinaw na balitaan. Balitang Bayan, alas 5. Kasama si Reggie Malinaw. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Bayan, magandang hapon po. At sa ulo ng ating mga pangunahing balita ngayon pong araw ng Lunes, pamahalaan na mahagi na po ng family food pack sa mga naapektuhan ng pagputok ng Mount Bulusan. 20 pesos per kilong bigas. Aarangkada na po sa Visayas ngayon pong darating na Mayo 1. Mas maigpit na cybersecurity pag-aminda sa espionage law. Itinutulak po sa ng Alyansa Senatorial Bent sa gitna umano'y ng panghihimasok ng China sa ating halalan. Balitang Bayan, alas 5. Balitang Bayan, alas 5. Kasama si Reggie Malinaw. Yan po ang ulo natin mga pangunahing balita. Ngayon pong araw po ng Lunes, ika-28 na po ng Abril 2025. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga lugar na naabot po ng ating himpilang. DCRB 738, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapanood po tayo nationwide and worldwide via Facebook Live sa Radyo Pilipinas. Ngayon din po sa Channel 3 sa inyo pong TV Plus at Channel 45 hanggang 49 sa For the Box. Makakasama po ninyo sa loob po ng isang oras na balitaan ang inyo pong boses sa radyo tuwing hapon. Reggie Malinaw. Balitang Bayan, alas 5. Balitang Bayan, alas 5. Kasama si Reggie Malinaw.
Sa detalye po ng ating mga nagbabagang balita, alas 5:09 na po. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang pagpapadala ng family food pack sa mga naapektuhan ng pagbuga ng abo ng Mount Bulusan kaninang umaga. Unang inihatid po ng DSWD Bicol Region ang inisyal na nasa 2,000 kahon ng family food packs sa displaced family sa Sorsogon na province. Bahagi po ito ng nasa 20,000 na family food packs na hiniling ng provincial government ng Sorsogon para sa mga munisipalidad na lubhang naapektuhan ng ash falls. Sisikapin po ng DSWD na maihatid sa iba pang mga apektadong lugar ngayong pong araw ang natitirang 18,000 na family food packs. Kasabay po nito ay binisita po ni DSWD Field Office 5 Regional Director Norman Laurio ang Hubam Evacuation Center sa Sorsogon. Nasa higit sa 20 pamilya naman o 100 individual mula po sa barangay Puting Sapa ang kasalukuyan pong nananatili matapos po ang pagputok ng bulkang Bulusan. Pero tisang una, natabo ina, in kamuhaw, nila, wala din. Kasi, kaya daw pasang administrasyon, now, nagbululagay na sa mo, nagino kaya'y na kamusang tala. Ote. Ilinaway na sila. Pero tiko ng tawon mo man, mga valid man ini nga mga issues actually. No? Ang ining mga confidential budget nitang OVP nga nagasulubra. Tanggaped nga tinduhan pa na kung hindi man kinahanglan. Sige na question ini sa mga critics, halin pa sa una. Wala kinsa pa. No? Subong lang kinsa pa. Kintakyan na lang kinos. Hindi valid man ini nga mga rason. Valid man ini nga investigation. Tell me, na hindi na mga ebidensya. Pamulitika, maninaunwan. Political persecution, political persecution. Kung lang taon mo valid, may basihan. Amunan sala. Amunan somehow, wala na preparahan sa mga Duterte. Gindaga eh. Gintagustuhan eh. Karon kayo nagkuluntrahan na eh. Di ko na nagbuluwa ng kako. Wala na ka preparar. Wala nang ekspektar ang Duterte nga mo ning matabo. At sa ining drug war na ini, kasi una ni wala naging question niya daan. Kadamo man dira sa mga senador, kadamo man dira sa mga kongresista, nga nagapungko naman sa una, sang time ni Duterte, wala sa may nag-question sila. May nag-question pero ting makabayan black. May nag-question pero ting minority. Wala naging question sa una. Subong nga nagbulagay na, subong lang naging question. Nakarabot sa punto nga ang ICC na gida mismo. No? For some bonus content, this is my Sony WM-FX267 radio cassette Walkman, and I'm using the tape that I still recorded using my Radio Shack CTR122 cassette recorder. While the radio and tape components of this unit is functional, the LCD is not displaying properly. I think this has something to do with the electronics, I think the coupling capacitors, but I have yet to check or replace those parts, or whatever is the problem. Another thing is that if you notice that I may be speaking too fast or my voice is warped, that's because the belt that I have here is too tight
because I have only limited stocks of belts, because the last Walkman that I used, I stored that, I used it for a project which I never took back. So I resorted to smaller ones, and if you hear the unit from the outside, it's very noisy. So I still have yet to fix this thing overall. I think all in all, this works perfectly fine, at least for the radio component. You just have to guess which frequency are you by using your ears. Maybe you should go by resetting the unit by removing the batteries for at least a minute. So for the meantime,